Ruth chapter 2. Nandito na tayo sa Ruth chapter 2. And before tayo pumunta diretso sa chapter 2, konting background lang ulit. Ang nangyayari po dito ay ang isang pamilya na taga Bethlehem, si Elimelech, yung padre ni pamilya, si Malon, si Kilion, yung dalawang anak na lalaki, at si Naomi, yung kanilang mother. And then itong pamilya na to ay umalis sa Bethlehem, pumunta sa Moab dahil sa nagkaroon ng tagutom. And ulitin ko ulit, ito ay sa mga panahon na kung saan ang mga judges ang namumuno sa Israel. Okay? So meaning, ito yung time na kumbaga sa history natin ay dark ages sa kanila. Panahon na pinapahirapan sila, wala silang sariling namumuno, wala silang sariling hari, at ginagawa nila kung ano yung tama sa kanilang paningin. In other words ay dahil wala silang sariling hari, ang sarili nila yung hari. Naghahari ang sarili. Now, papasok tayo sa chapter 2 at ang lahat na makikita natin dito sa chapter 2, ang lahat na ito ay grace ng Panginoon, biyaya. Biyaya niya. Kaya lahat ng ginagawa natin, biyaya niya. Pati ang mga mangyayari dito ay biyaya din niya. Pero hatiin natin sa tatlo. Una ay ang kanyang providence. Medyo mahabang Tagalog ng providence, hindi siya isang word lang. Pero providence siya, hindi man siya talaga Tagalog. Pero ang providence is para siyang, kung familiar kayo sa word na guardian, siya ang nag-iingat sa inyo at nagbibigay din ng provision. Yun yung providence. Pero, ang providence kasi ginagamit sa higher being, katulad ng Panginoon, ang Diyos. Okay? And then, ang providence niya, ang protection, and of course, yung provision. Unang-una dito, si Boaz, ang provision niya kay Ruth. And then, pipicture natin to as Boaz, ang ating Panginoon, and then Ruth, siya yung mga mananampalataya. At ating titingnan kung ano yung mga mangyayari dito sa lugar na ito, sa ating pag-aaral na ito. Now, merong isang kinsman or kamag-anak, si Naomi, sa kanyang asawa, si Elimelech. Hindi kasi binanggit dito sa magandang balita Biblia, kaya pinipit. Pero sa English kasi, yung verse 1 is merong kinsman, si Naomi, ang pangalan niya ay Boaz. Kinsman, ibig sabihin kamag-anak sa pamilya sa lahi ni Elimelech. Yan. So, sinasabi dito nung author, dito sa chapter 2, verse 1, because ito ngayon ang magiging sentro mula chapter 2 hanggang chapter 4 na. Okay? Ang pagiging, ang pagdating ng Redeemer nila. Alam naman natin kung bakit nila kailangan ng Redeemer. Okay? Dahil si Naomi, nung pumunta sa Moab, nawala na yung mga lalaki sa kanyang buhay. Imagine mo may 3 lalaki sa buhay niya. Siyempre yung asawa niya at saka yung 2 anak. At doon sa Moab, namatay sila doon sa Moab. Okay. So, sa isang babae, sa isang nanay, sa isang asawa na mawalan ng asawang lalaki at saka isang nanay na mawalan ng anak na lalaki, sa panahon nila noon, nasa desperate na situation siya, hindi niya pwedeng pamahalaan yung ari-arian nila kung meron man. Kung ito man ay naisan nila, nung umalis sila sa Bethlehem papuntang Moab, kung ito man naisan nila, hindi pwedeng tubusin ng babae. Kahit nanay pa siya o kahit asawa pa siya ni Elimelech.
hindi niya pwedeng tubusin. Only mga lalaki ang pwedeng tumubos. Yung pagiging equality ng babae tsaka lalaki, hindi nangyayari dito sa time na ito. At least sa time ng ating Panginoong Yesus, naging pantay-pantay na. Kaya even yun, biyaya pa rin ng ating Panginoon. So, balikan natin to. Dahil hindi kayang tubusin, hindi pwede, ayon sa batas, hindi pwede, so kailangan nila ng redeemer. At ang redeemer ay dapat kinsman. Hindi siya kingsman, iba yun. Kinsman, ibig sabihin that kadugo, kalahi, or kamag-anak. Okay? At ito na nga, may pag-asa. Kasi sabi sa verse 1 ng chapter 2, meron silang kinsman redeemer, or meron siyang kamag-anak si Elimelech. Yan. Now, merong batas sa Israel na sa mga mahirap, kumbaga ito ay sa ating panahon, ito yung social welfare or DSWD. Okay? Social welfare, para tulong ito sa mga mahirap, para at least ang Panginoon alam niya kung paano alagaan yung mga mahirap na mga tao niya, sa bayan niya. Okay? Ang mga mahihirap, nagbigay ng provision ang Diyos upang sa ganun, kahit na upang sa ganun, hindi sila magutom. Okay? At yung mga mayayaman naman, nagbigay ang provision na ito sa mga mayayaman, ibinigay para mayroon o meron silang maitutulong sa mga mahihirap. Ang provision na ito, mababasa natin sa Leviticus chapter 19, verse 9 to 10. Kung, babasahin ko lang, kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong inanihan. Okay? Halimbawa, nag-harvest sila. Pag may natira ng standing grain, nakatayo pa lang, hindi na babalikan na nag-harvest yun. Hayaan na nila. Huwag ninyong pipitasin lahat ng bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon para sa mahirap at sa mga dayuhan. Ako, si Yahweh, ang inyong Diyos. Okay, so nakita nyo, mayroong provision talaga. Hindi sa Moab, okay, kundi sa loob ng promised land. Ito, mangyayari. And Leviticus 23:22, huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan, so yung sa palayan, no, kumbaga sa atin, at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubayan na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Okay? So, may provision sa mga mahirap na Israelita at pati sa mga foreigners. Ako, si Yahweh, ang inyong Diyos. And then sa Deuteronomy 24, ito ay second reading ng law. At si Moses ang nagbabasa. Ang sabi niya, kung sa pagliligpit ng ani ay maiwan kayong mga uhay, huwag na ninyong babalikan iyon, hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila at mga biyuda. So nadagdagan, mga biyuda. Sa ganoon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ninyong gagawin. Sa lahat ninyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga olibo, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Actually, nangyayari dito, di ba? Sino yung may mga puno ng mangga? Daisy, wala. Meron po. Meron na. Kasi nung may mga nag-spray pa, pag harvest na, ina-harvest nila pero hindi nila kinukuha lahat. Oo, natitira yun para sa mga gustong mamulot din. Kahit yan sa pag may nagtanim ng kamote, gano'n. Kamote. Oo.
Tapos hindi na babalikan ng may-ari. Ang pupunta na yung mga molot yan. Mas marami pa yata na pupunta kasi sako-sako pa rin natitira. Okay, so kumbaga yung bahaging yon nadala hanggang ngayon. Yung batas na ito. So ngayon, itong si Naomi, posible lang kasi hindi man sinabi dito, posible na ikwento niya kay Ruth na ganito ang batas namin dito sa Israel, sabi niya. Kaya ngayon, si Ruth naman, nung narinig niya doon, sila lang yun, di naman ako Israelita. Foreigner ako, kaya sila na lang. Ganun ba? Hindi. Ang sabi niya, okay, sabi ni Ruth, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Okay, in other words, si Ruth, medyo gagawin niya, pero may agam-agam pa. Kasi kung sino mang papayag, sabi niya. Of course, Israelita sila, walang sasaway sa kanila. Wala, kasi nasa batas eh. Pero ito isang bagay na dito pa lang medyo may mapupulot na tayo na lesson. Bakit kanyo? Sino dito yung pray ng pray? Nananalangin? Bakit tayo munang magtaas? Dapat nananalangin tayo, amen ba? Amen. Amen. Pero ang alam ko, for sure, si Naomi at naisasama niya kanyang manugang na si Ruth, nananalangin din sila. Pero kay Ruth, nanalangin sila, and at the same time, mayroong action, mayroong gawa. Hindi sila umupo na lang doon nahiga at naghintay. Hindi siya, kumbaga yung nauuso ngayon na katuruan, hindi sila nandun at nag-claim na lang, I claim isang sakong bigas. Hindi po, tapos na yung election na lang darating. Nakukuha niyo ba yung point? Yung bang, Lord, sana ganito, Lord, pero nandun lang siya nakaupo. Naghintay. Kahit na anong gawin mong pag-claim, kahit na anong gawin mong declare, I declare, hindi yan mahulog, hindi yan darating. Si Ruth, iba siya. So, makikita natin na si Ruth, nagpaalam siya, sabi niya, galing makipamulot ako, kung sino yung pumayag, edi doon ako, di ba? And then, pumayag nga si Naomi, kasi alam naman niya yung batas, pumayag si Naomi, sabi niya, ikaw ang bahala anak, sabi niya. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagabas. So, nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at ginagalang sa kanilang bayan. Sa English ay si Elimelech ay man of good, yung meron siyang magandang reputasyon. Okay, pag sinabi mo magandang reputasyon, ito talaga yung mayroong integrity. Kasi later on makikita naman natin kung bakit may integrity. Ibig sabihin kung makadiyos siya sa bahay, kahit sa labas ng bahay, makadiyos pa rin. Yan yung integrity. Consistent yung character mo in private at saka in public life. Hindi nagbabago. Yun ang talagang integrity. O sa atin, pag sinabi mo integrity, pag marami lang tao, nag-iba, doon lang iba yung pakito mo. Pag in private na, nagiging beast mode ka na. Kasi wala naman lang nakikita. Pamilya mo na yun. Okay, so, si Boaz, isa siyang man of good character at saka mayaman. Okay.